Good news naman sa sports. Nagtala ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kauna-unahang Pilipinang nagtala ng panalo sa Wimbledon Tennis Championships. Tinalo ni Ayala ang pambato ng Mexico na si Renata Zarazua sa first round ng palaro sa score na 6-1, 6-2. Ito rin ang unang panalo ni Ayala sa Wimbledon na unang panalo rin ng isang Pilipino sa Open era. Aabante siya sa second round at sunod na makakalaban si Maha o Maya Joint ng Australia. Nilagdaan na ang gabay sa pagbibigay tax exemption sa mga kwalipikadong farm storage facility. Sa joint circular ng Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government, inilatag kung paano maipatutupad ang probisyon ng Sagip-Saka Act na nagbibigay ng exemption sa real property tax. Pwedeng humingi ang isang farm storage facility kung hindi lalagpas sa 3 million pesos ang assessed value nito. Layon po nitong mabawasan ang gastos sa mga imbakan na maaring magpamura ng mga agri-product. Inaasahan ding mahihikayat nito ang mas marami na mamuhunan sa ganyang mga imbakan. Makakatulong talaga ito na mabawasan ng operating cost or cost of production. At of course, mas dapat mas malaki yung kikitain ng ating mga magsasaka at mga isda. So bawat piso na binababa ng halaga ng kanilang produksyon ay makakadagdag sa kita ng ating magsasaka. Tulungan natin sila. Inirekomendang sampahan ng 2 counts ng homicide at 2 counts ng reckless imprudence resulting in homicide si Coach Tab Baldwin at 8 iba pa kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ipinaalam na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang rekomendasyon nila sa pamilya ni Baterbonia. Kabilang sa bilanggit nilang elemento sa pagrekomenda ng kaso ay ang pagkakaroon ni Baldwin ng tungkuling alagaan ng mga biktima at ang kabiguan nilang magkasa ng kinakailangang pag-iingat. May malinaw nilang ugnayan sa pagitan ng kapabayaan at ng pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ipinapakita umano ng investigasyon na may pangangasiwa at kontrol sa mga manlalaro ang mga coach, trainer, manager at team officials habang isinasagawa ang team building. Itinuloy rin umano ng mga ito ang aktibidad sa tubig sa kabila ng mapanganib na kondisyon at kawalan ng sapat na safeguards. Kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula po sa PNP, CIDG. Full of kilig and energy ang performances na hatid ng cast ng You're My Favorite Song at the Master Cutter sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Ang jam-packed event na dinaluhan ng mga Pangasinenses sa report ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Simula pa lang ng show, umaapaw na ang energy ng audience na lahat game sa pagsasayaw. Kaya naman ang Kapuso at Sparkle Stars ganado sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Kilig ang hatid ng You're My Favorite Song cast member na sina Lee Victor at Princess Aliyah. Dito grabe, off the roof mo namin nagsisigaw, namin nag-enjoy. Tsaka sobrang consistent, no? Yes. From start to finish talaga. Grabing energy nila, very mataas. Di rin nagpahuli ang Team The Master Cutter, lalo't energetic dance number na may bonus pangharana sa crowd ang baon ni Prince Carlos. Because this is my second time nung nalaman ko na babalik ako dito, sobra ako na-excite. Malakas na hiyawan at palakpakan naman ang sukli sa song number ni Charlie Fleming. Mga Kapuso, thank you so much for giving us such wonderful energy and so much of your love. Sobrang saya and kasi itong anak ko, favorite niya si Princess po kaya nakipagpa-picture po siya kanina. Maganda po, nag-enjoy po ako ng sobra-sobra! Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Jasmine Gabriel Galvan, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mistulong na sunburn lang mula sa kanyang El Nido trip ang isang Australian content creator na nagbakasyon kamakailan sa bansa. Pero ang kanyang sinapit hindi sunburn kundi rashes pagkatapos maligo sa beach.
Sino o ano nga ba ang salarin? Ang bakasyon ng content creator mula Australia na si Bo sa malaparaisong bayan El Nido sa Palawan. Nagkaaberya nang ang kanyang katawan namula, nagkapantal-pantal at nangati ng malala. Over the next 3 days, I've progressed into this red-like rash that comes all around my body and is all up and down my legs. Nagsimula daw ang lahat ng si Bo at ang kanyang nobya naligo sa beach. We didn't notice anything at the time, and then when we exited the water, we felt hot. When I got back to the hotel, I noticed I was a little bit itchy. The next day, I had basically a full rash on my chest. Sa kabila ng kanyang kondisyon mula sa El Nido, nagawa pa raw ni Bo bumiyahe pa Coron. Pero habang nasa barko, I had noticed increased swelling in my legs. My face had gotten puffy and my lips and my tongue had started to get tingly. I thought it might be having something a little bit more serious. When we arrived in Coron, everything started to get worse. So straight away we went to the hospital. The doctor said that it was definitely likely to be an allergic reaction, most probably from something that we had when swimming in the water. Ano kaya ang rason kung bakit namula at nangati ang katawan ni Bo? Ayon sa nilabas na medical certificate ni Bo, ang reassess sa kanyang katawan ay isang hypersensitivity reaction na dulot ng plankton bites. Ang plankton bite ay isang karaniwang tawag sa pangangati o pantal na nararanasan ng ilang tao matapos lumangoy sa dagat. Pero hindi talaga ito kagat ng plankton dahil karamihan sa plankton ay hindi nangangagat ng tao. Ang pangangati ay maaaring dulot ng maliliit na organismong dagat gaya ng microscopic larvae ng jellyfish o sea anemone. Kapag nadikit ang mga ito sa balat, lalo na kung naipit sa swimsuit, maaari sila magdulot ng makating pantal na kilala bilang sea bather's eruption. Yung mga pangangati, then pamumula, pamamaga, pantal o rashes, at saka yung hapdi, yung parang tinusok-tusok yung balat natin. Para remedyohan ang rashes ni Bo, they gave me an epinephrine shot and an antihistamine shot and monitored me for a few hours. The next day, everything had felt the same. We went to the urgent care facility there in Coron, and they admitted me overnight and gave me an IV corticosteroid injection and IV antihistamine injections. Pero dahil may hinahabol daw na flight sila Bo pa Hong Kong kinabukasan. The doctor organized a online medical appointment with a dermatologist. They gave me a medical prescription. So that allowed us to get on our flight to Hong Kong. During the flight, we were both very itchy, very swollen, and very red. By the time we had landed in Hong Kong, I had woken up and it had improved slightly. This was by far the first time that I have ever seen or experienced anything like this. The Philippines was amazing. I think we were just a bit unlucky with what happened to us. Ano nga ba dapat gawin para maiwasang mabiktima ng plankton bites? Kuya Kim, ano na? Para maiwasan ang plankton bites bago lumangoy o magtampisaw sa tubig, alamin muna ang kondisyon ng dagat. Kung may babala tungkol sa maraming jellyfish o sea lice, ipagpaliban na muna ang paglangoy. Mainam magsuot ng rash guard o wetsuit para mabawasan ang direktang pagkadikit ng balat sa tubig. Habang lumalangoy naman at makakaramdam ng tusok-tusok o pangangati, umaho na kaagad at pagkatapos lumangoy, banlawan agad ang katawan ng malinis na tubig. Kung makaranas sa pangangati, iwasang kamuti ng apektadong bahagi. Maaring mag-apply ng cold compress para mabawasan ang pangangati. At kung malubha ang sintomas, magpatingin agad sa doktor. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nakiisa sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Sa kanyang talumpati kagabi sa pagtitipon, tinawag ni Senadora Amy Marcos na manhid at walang pakialam ang gobyerno sa hirap ng mga magsasaka at mangingisda. Tugon dito ng palasyo, marami na ang naipaabot na tulong ang gobyerno lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa
sa kasilingan hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Mga kapuso, buhay na nasagip ang isang bata matapos ang 6 na araw na pagkakaipit sa guho sa Caracas, Venezuela dahil sa magkasunod na lindol. Sa video mula po sa Jordan Public Security, makikitang gumagalaw ang kamay ng bata habang nakaipit sa ilalim ng malalaking tipak ng semento. Maingat na pinutol ng mga rescuer ang mga bakal sa paligid at dahan-dahang kinuha ang biktima. Agad siyang binalutan ng kumot at isinakay sa ambulansya para bigyan ng atensyong medikal. Hindi po bababa sa 1,700 ang naitalang patay kasunod ng mga lindol. Hindi pa tukoy ang eksaktong bilang ng nawawala pero base po sa ulat mula po sa mga residente, tinatayang nasa 45,000 ang patuloy na hinahanap. 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw. Ang unang ash emission nangyari pasado alas 10 ng umaga kanina. Nasundan ang aktibidad mag-aalas 2 ng hapon. Ayon po sa PHIVOLCS, parehong lumikaya ng plumes o pagsingaw na mahigit 700 metro ang taas mula sa crater. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang selebrasyon ng ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Sa kanyang talumpati, nagpaalala rin ang Pangulo sa mga tungkulin ng Air Force sa pagpapalakas ng pagdepensa sa teritoryo, pati na ang pagtulong sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng administrasyon sa Air Force, kabilang ang investments para mapalakas sa mga training at iba pang programa. Kinilala rin sa anibersaryo ang ilang unit sa tauhan ng Air Force sa natatanging pagtupad at dedikasyon sa kanilang serbisyo. Mga kapuso, paano po kung may mapadpad na lawin sa inyong bakuran? Pwede ba yung alagaan? Ang problema ng isang tagapasig na dumulog sa inyong Kapuso Action Man, aming inaksyonan. May 2 babaeng nag-turnover dito nung 2 weeks ago na nahuli nila sa kanilang bakuran. Nagpasaklolo sa inyong Kapuso Action Man ng Barangay Maybunga sa lungsod ng Pasig. Ang kanilang pakay, ma-turn over sa tamang kinauukulan ang 2 lawin na ibinigay sa kanila ng concerned citizens. Gusto po namin i-turn over to sa proper authorities, no? Kaya tinawagan namin si Idol Emil. Mga kapuso, ako po'y narito ngayon sa Barangay Hall ng Maybunga dito po sa Pasig City. Nasa likuran ko po ngayon ang isang pares na kung tawagay juvenile Brahminikites o mas tanyag sa atin sa tawag na lawin. At ayon po sa ating pagsasaliksik, alinsunod sa RA 9147 o yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act, strictly protected na ang mga ibon na ito. Ibig sabihin, hindi na po pinahihintulutan ng sinuman na siya'y alagaan. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa Wildlife Rescue Center sa lungsod ng Quezon. Mga Brahminicite naman po ay normal po meron dito sa Pilipinas. Kaya po, napoprotektahan siya ng ating Wildlife Act. Kung sakali po may mapadpad po ng mga hayop po sa ating bahay po or bakuran, pwede niyo po siyang dalhin dito sa amin po, sa Wildlife Rescue Center po, dito sa Quezon City. So, turnover po ng hayop, 24/7 naman, open naman po kami na mag-isip po ng hayop. Meron po kami staff po na mag-cater po sa mga hayop po na dadating po. If ever may injuries, nandito naman po kami mga veterinaryo ng vet center.
Sa ating koordinasyon, nadala na ang 2 lawin sa Wildlife Rescue Center mula sa Barangay Maybunga. Upon receiving po ng mga hayop namin ito, chine-check up po siya and ina-quarantine po. During po ng quarantine procedures, nire-rehabilitate po natin sila para po ma-maintain yung kakayahan nila mabuhay po sa wild. Once cleared sila po sa lahat, kami po yung makakit ng mga bundok, ng mga protected areas po natin para po ibalik sila sa natural na habitat nila. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dumating naman po sa EDSA rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kapwa-miyembro nilang si Senador Rodante Marcoleta na siya ring ipinagtatanggol sa kanilang protesta. At live mula sa People Power Monument, nakatutok si Mark Salazar. Mark! Tuloy ang programa ng Iglesia ni Cristo dito sa kanilang rally sa People Power Monument. It's almost 8 p.m. Vicky, pero walang senyales na matatapos na yung kanilang programa. Yan ay sa kabila ng nakasaad sa kanilang permit to rally na 8 a.m. to 8 p.m. Kanina, ito pa rin yung crowd na dinatnan ni Senador Rodante Marcoleta. Itong crowd na ito. Kanina, nung nandito si Senator Marcoleta sa stage, sinabi niya na hindi na raw siya dapat pupunta rito sa People Power Monument. Baka raw sabihin siya pa yung nag-i-instigate. At pinasalamatan niya pa rin yung kanyang mga kasamahan at kapatid sa INC para sa suporta. At sinabi niya rito na siya naman daw handang magpakulong kung yan daw ang kapalit ng paglaban niya para sa katarungan. Naghinaing din siya rito na bakit daw siya ang paparusahan, bakit daw siya yung ikukulong, at bakit daw siya ang kaaway ng ombudsman, gayong pareho daw dapat sila ng adhikain. Bago nagsalita si Senador Marcoleta, nandito rin si dating Congressman Mike Defensor para magbigay ng kanyang support para kay Marcoleta. On stage ngayon, maririnig naman natin yung mga speaker nila na nagrereklamo sa pulis dahil pinipigilan daw, hinaharangan daw yung kanilang mga kasamahan na pupunta pa raw dito from the south. Samantala, Vicky, ayon kay General Elmo San Diego ng Quezon City Department of Public Order and Safety, yung daw rally permit bukas na inanunsyo ay canceled na at revoked. Vicky. All right. Sige, maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Literal mang here, there, and everywhere sa dami ng ganap. Kayang-kaya raw ni Maxi Collins dahil sa art of work-life balance. Sa The Master Cutter nga, magiging mas palaban na siya sa action scenes. Makichika kay Nelson Canlar. Juggling different hats si Max Collins from being a hands-on mom, entrepreneur, model, at bida ng The Master Cutter. Nakukuha pa rin daw ni Max ang work-life balance. I try to do my best that day, wherever I am. Nakakabaliw talaga, nagpapamassage ako. Yun yung malaking tulong. My vice is massage, yeah. Because I have a lot of stress. So, taking care of myself, my health, mentally and physically is very helpful. What? Malaki ang pagbabago sa karakter na ginagampanan ni Max sa The Master Cutter. Sa pag-init ng kwento, out na ang role niya na si Elaine matapos niyang magising sa comatose at nagbalik mula sa Amerika. Makikilala na natin si Audrey, isang ina na hahanapin ang kanyang nawawalang anak at palaisipan kung magkikita pa ba sila ni Atoy. Elaine and Audrey were always the same person. They always had so much kindness and compassion and love about them. And that's the thing, that's the reason why Audrey left her family, the Regalia family. Napunta siya sa isla para to find peace. And she thought that she'd find happiness there, diba? Akala niya nung nakilala niya si Atoy na ito na yun she'll find the love of her life, maging masaya na siya. But that was a lie pala. Out na rin ang damsel in distress na personalidad ng kanyang role.
Makikilala daw natin ang palaban at dito mapapasabak sa aksyon si Max. I'm excited about that. I've been training for action stuff since like matagal na. So baka ngayon magka-moment na. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang pagtanggap ni Senador Rodante Marcoleta ng malaking halaga ang rason ng balak na pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Pero ayon po sa isang legal expert, mabigat na kaso ang plunder kaya kailangang pag-ingatan kung gagamitin ito. Nakatutok si Joseph Moro. Ang mismong pag-amin daw ni Senador Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos ang isa sa mga nagtulak sa ombudsman na imbestigahan siya para sa kasong plunder. Nang imbestigahan ito dati ng Commission on Elections o COMELEC, sinabing walang paglabag sa Omnibus Election Code dahil hindi na bawal ang hindi pagdedetalye ng mga kontribusyon. Ligtas man sa election offense sa COMELEC, ang kasong yan ang pinagbasehan ng kusa at sariling investigasyon ng fact-finding panel ng ombudsman. Sabi ng fact-finding panel noon, maaaring walang election offense si Marcoleta pero ang nangyari raw ay dapat magbunga ng mga kasong kriminal at administratibo. Kaya rekomendasyon ng fact-finding panel ng Ombudsman kasuhan si Marcoleta ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 laban sa pagtanggap ng regalo ng mga nasa gobyerno pati na ang tatlong nagbigay ng pera. When you talk about plunder, it's a series of combination of acts. Isa-isahin ho natin, 50 million pesos. Umabot ho ng 75 million pesos. From the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ang kasong plunder non-bailable o walang piyansa. Meron itong parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon. Sabi ng eksperto sa batas si Dean Amado Valdez, masyadong mabigat na kaso ang plunder kaya kailangan ng pag-iingat sa paggamit nito. I'm not saying it because I am for or against another, but I'm saying it for the people who would suffer this kind of situation in the future. Sabi ni Valdez, hindi raw sapat na tumanggap si Marcoleta ng pera. Dapat daw ang perang kinamal ay galing sa isang krimen. The mere receiving it is not illegal. The mere receiving it is not fraudulent. The mere receiving it is not corrupt. It could be bad taste. Plunder needs a predicate offense. That is illegal act, fraudulent act, or corrupt act. Suppose yung pera ay galing doon sa loot nang i-prosecute niya. Kaya sa tingin ni Valdez, kung ikukumpara sa kulambo ang asunto, yung kulambo mo, maliit yung kulambo. I-stretch nila para makover ka. Net, maliit yung net. Pero i-stretch nila yung net para makuha ka. Okay. Mabitag ka sa net. Where at first glance or at first notice could be possibly considered as admission. They will now try to translate it into an offense. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ombudsman pero sabi kahapon ni Ombudsman Rimulya, good work was good, so I said we will file the case. Tama naman, di ba? Sinabi rin dati ng Office of the Ombudsman na lubhang napakalaki ng perang ibinigay kay Marcoleta para sabihing simpleng regalo lamang ito. Korupsyon na raw itong maituturing dahil ginamit umano ng nooy kongresistang si Marcoleta ang kanyang posisyon para magpayaman. Tingin naman ng election watchdog na kontradaya na may nakabingbing reklamo sa COMELEC at Ombudsman dahil sa hindi pagdedeklara ng sosyo ni Marcoleta, dapat sagutin ng senador ang pagtanggap niya ng 75 million pesos. Hindi katanggap-tanggap yung sitwasyon na hindi naman porke before the campaign period nangyari yon, ligtas ka na. Delikado yung pag may utang na loob, yung mga nanalong kandidato, so kanino sila maglilingkod? Sa taong bayan o dun sa mga nag-donate sa kanila? Hinihingan namin ng reaksyon si Marcoleta pero sa kanyang privilege speech ng May 25 para depensa ng sarili. They did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.